magandang hapon sa inyo mga kadogo. Once again, ito na naman si Mr. Doggy Style TV mga kadogo. Yung discussion natin ngayon ay importance ng nail trimming and nail cutting ng mga alaga nating doggy. Puppy, doggy, and even cats mga kadogo. So mga kadogo, ito po, gagawin ko tong vlog na to para pakita sa inyo yung proper trimming, proper nail cutting, yung mga materials na dapat natin gamitin para dito. Importante po kasi ang nail trimming and nail cutting ng mga alaga natin. Pansinin po natin mga kadogo, no? Kaya naisip ko na i-vlog to. Kasi ang aso natin, kahit alagang-alaga natin, hindi pwedeng hindi makakalusot kahit isang garapata yan. Kalokohan na hindi magkakaroon. Promise yan. So yung isang piraso na yan, o kung ilan man yan, magkakaroon yan ng maiiwan na yung parang tusok. And later on, yung tusok na yun, matutuyo. Pag natuyo kasi mga kadogo doon nangangati ang aso, pansinin ninyo, magugulat kayo ba't nagkakamot. Okay? So, kaya po importante ang nail trimming and nail cutting ng aso. At kaya ko po ibablog to. Kasi po, eto po obserbahan ninyo. Yung mga alaga natin mapapansin ninyo, kahit wala siyang skin problem, bakit parang may sugat and mayroong malaki-laking rashes? Yun po ay dahil sa kuko nila. Gaya ng sabi ko, kahit kaisa-isang garapata po yan, tumusok at nawala yung garapata, isasabihin natin nawala. Yung pong paggaling ng tusok na yun, magmamarka po yun, doon po siya kakamutin. Pag mahaba po ang kuko ng alaga natin, especially dog, lalaki ng kuko niya, kakamutin, nagdudugo. So, imbis na gagaling na, yung simpleng kati na yun, nakos ng garapata, nagkakaroon ng sugat. Remember po yung huling vlog ko, not actually yun yung previous vlog ko na nakakala ko nagkaroon ng menstruation yung alaga ko. So inisa-isa ko kung may mens, diba? Johnson buds pa namin. So wala. Ngayon, na-notice ko, meron siyang sugat sa left part ng chest niya na langib na, tuyo na. Wala naman siyang galis or whatsoever. Yung pala galing sa kati, sa kamot, lumaki. Nung kinamot niya, may blood, siyempre. Mahiga siya, yun, nagkaka-state po ito sa hig namin puti-puti. Yun. Kaya ako lagi po kaming nagne-nail cut, nagne-nail trim. Actually, lagi namin ginagawa to. Nalusutan lang ako talaga no, dahil siyempre napakamot. At hindi natin na-monitor na ganun kahaba talaga ang kuko nila. Kaya yun, mga kadogo importante po ang nail trimming and nail cutting. So, mapapanood ko po sa inyo ang video, tignan niyo. So, eto mga kadogo So, of course, mga kadogo, kailangan natin ng nail cutter. Ayan, yan po ang proper na paggupit ng mga kuko nila. Wag po natin sasagarin. Manonotice po natin yung kuko ng aso, puti po yung dulo. Hanggang doon lang po tayo. Wag po dun sa end part na parang mapink-pink kasi pag nasagad kayo doon, magdudugo na. Ito po yung sinabi ko kanina sa previous part ng vlog ko na importanteng in-nail cut ang likod na paa ng aso. I-explain ko po kung bakit. Kasi ang likod po na paa ng aso, yan po talaga ang pinangkakamot nila. Pansinin po ninyo, pag nagkamot ang aso nyo, ano ba ang pinangkakamot? Hindi naman yung front na paa, di ba? Etong likod. Kaya ako sinusure ko na talagang properly nail filed. At importante nga pala, may nail file tayo. Nabibili to sa Hortaleza and even sa mga supermarket. So, importante pong nini-nail file para mawala po yung tulis niya. Sinusure ko pong bilog na bilog ang dulo ng kuko para kahit ibira niya, ikamot niya sa katawan niya, hindi po masusugat. Importante po itong mag-nail cut, mag-nail trim, and even mag-nail filing. Para hindi po siya nasusugat. Okay, mga kadogo? So, ayun mga kadogo, napanood niya, di ba, yung mga video clips ko and paano natin ipa-properly nail trim and nail cut ang aso. Importante po yan mga kadogo. And sana po, lagi po natin alagaan ang mga alaga natin at in-nail trim and even nail cutting. Alagaan po natin para din po sa atin yun at para sa mga alaga natin mga kadogo. So, dito na lang mga kadogo. Until next vlog po. Magandang maulang araw po sa ating lahat. Thank you for watching.